Gabi ng Sabado, Median 3 ng Oktubre 1999, si Gnang Maria Elena Santos de la Cruz ay naglaho na parang bula. Sa master's bedroom ng kanilang marangyang tahanan sa Dasmariñas Village, Makati City, isang malakas na kalabog ang narinig, isang blag na sinundan ng isang maikling tili ng isang babae. Ang 42 taong gulang na socialite at may bahay, isang kilalang deboto sa kanilang komunidad, ay biglang nawala, iniwan ang kanyang mga credit card, cash at cellphone. Ang walk-in closet niya ay puno pa rin ng mga damit. Ang kanyang vanity table ay kumpleto pa rin sa mga mamahaling pampaganda at ang kanyang shoe rack ay hindi nabawasan kahit isang pares ng sapatos. Ang kanyang asawa ay si Attorney Ricardo Ricky de la Cruz, isang senior partner sa isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Umiiyak niyang ipinakita sa pulisya ang isang sulat na umano'y iniwan ng kanyang asawa. "Patawarin mo ako, hindi ko na kaya." Mayroon siyang perpektong alibi. Mga testimonya mula sa mga kasamahan na nag-overtime siya sa kanyang opisina sa Makati CBD hanggang alas 10 ng gabi. Ang bahay ay malinis na malinis. Ang wallpaper sa master's bedroom ay tila bagong-bago. Ang kaso ay isinara bilang isang simpleng kaso ng paglalayas. Ngunit pagkalipas ng 13 isinambing taon, noong Nobyembre 2012, si Aling Lorna Reyes, ang 70 taong gulang na dating kasambahay ng mga De La Cruz, ay nasentensiyahan ng terminal cancer. Lumuhod siya sa kumpisala ng simbahan at sa isang nanginginig na boses dahil sa takot, isang pangungusap ang kanyang binitiwan. "Padre, noong umaga ng Linggo, 24 ng Oktubre 1999, pagpasok ko po sa trabaho, napansin ko na ang wallpaper sa master's bedroom ay napalitan sa loob lang ng isang gabi. At mula sa sahig ng kanilang den sa basement, may naamoy po akong tila bagong tuyong semento. Ito ang sandali kung saan ang isang kasong 13 taon nang nakabaon sa limot ay muling lumutang. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa silid na iyon noong gabing iyon? Halikayo, samahan ninyo akong balikan ng panahong iyon. Bago natin simulan ang ating kwento, sandali lang po, ang pagpindot sa subscribe at like button ay malaking tulong upang maipagpatuloy ko ang paghahatid ng mga kwentong tulad nito. At pakisulat na rin po sa comment section kung saang panig ng mundo ninyo ito pinakikinggan. Babatiin ko po kayo isa-isa. Alas 9 ng umaga, Linggo, Ikan-4 ng Oktubre 1999, isang tawag ang natanggap ng Makati City Police Station. Tingin ko po umalis ng bahay ang asawa ko. Mula pa kagabi ay hindi ko na siya makontak. Ang tumawag ay si Ricardo de la Cruz, 46 na taong gulang, isang partner sa isang malaking law firm. Si SPO4 Marco Aguilar, ang itinalagang investigador, ay agad na nagtungo sa Dasmariñas Village. Ang mukha ni Attorney de la Cruz na nagbukas ng pinto ay maputla. "Sir, pakiusap, hanapin ninyo ang asawa ko." Nanginginig ang kanyang boses. Pumasok si sa SPO4 Aguilar sa loob. Ang sala ay napakaayos. Ang kumot sa sofa ay maayos na nakatupi at ang mesa ay walang kahit isang alikabok. "Kailan ninyo huling nakita ang misis ninyo?" "Mga alas 6 ng gabi kahapon, lumabas siya ng bahay. Ako naman ay nag-overtime sa opisina at nakauwi ng mga alauna ng madaling araw. Pagdating ko, wala na siya." Binuksan ni Attorney de la Cruz ang isang drawer sa kanilang silid at kumuha ng isang sulat. Binuklat ito ni SPO4 Aguilar. "Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya. Ayaw kong maging pabigat sa'yo. Minahal kita." Ang sulat kamay ay malinis at hindi nanginginig. "Mayroon po bang pinagdadaanan ng misis ninyo kamakailan?" Tumango si Ricardo. 3 buwan na siyang umiinom ng gamot para sa depresyon. Mayroon din kaming medical records. At totoo nga, ipinakita niya ang mga papeles mula sa Makati Medical Center, Department of Psychiatry.
Maria Elena de la Cruz, diagnosed with major depressive disorder, prescribed with antidepressants. Sa papel, lahat ay perpekto. Pumunta si SPO4 Aguilar sa master's bedroom. Ang kama ay maayos. Ang wallpaper na may disenyo ng mga bulaklak na beige ay tila bagong-bago. Binuksan niya ang closet. Puno ito ng mga damit pambabae, mga coat, bestida, blouse, palda, tila walang kulang ni isa. Sinuri niya ang vanity table. Ang mga lipstick, foundation at eyeshadow ay maayos na nakahanay. Sa shoe rack, 12 pares ng sapatos ang nandoon pa rin. Mayroon po ba kayong napansin na dinala niya? Nag-isip sandali si Ricardo bago sumagot. Parang wala po. Ang mga damit, bag, sapatos, lahat ay nandito pa. Napakunot noo si SPO4 Aguilar. Kakaiba para sa isang taong naglayas dahil sa depresyon na walang dalang anuman. Ngunit kung may balak itong magpakamatay, posible ang senaryo. Paano po ang kanyang bank accounts o credit cards? Ang bank account niya ay nasa pangalan ko at ang credit card niya ay narito sa wallet niya. Kinuha ni Ricardo ang wallet mula sa drawer. 2 credit card at 30,000 pesos cash ang laman, hindi ginalaw. Isinulat ni SPO4 Aguilar sa kanyang notepad. Credit card hindi ginamit, cash hindi dinala, damit hindi kinuha. Mga tipikal na senyales ng biglaang paglalayas o planong pagpapakamatay. Kamusta po ang pagsasama ninyo? Nag-atubili sandali si Ricardo bago mahinang sumagot. Maayos naman po kami. Halos hindi kami nag-aaway. Ang kasalanan ko lang siguro ay masyado akong abala sa trabaho kaya hindi ko siya masyadong naasikaso. Namula ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi na nag-usisa pa si SPO4 Aguilar. Maingat siya sa pag-imbestiga sa pribadong buhay ng isang maimpluwensyang tao. Mayroon po bang nakakita sa kanya pagkatapos ng 6:00 ng gabi kahapon? Hindi ko po sigurado. Siguro kailangan nating tanungin ang mga kapitbahay. Bumaba si SPO4 Aguilar sa katabing bahay at nakausap si Gnang. Teresita Concepcion, isang 65 taong gulang na may bahay. May narinig po ba kayong kakaiba mula sa bahay ng mga De La Cruz kagabi? Nag-isip sandali si Gnang. Concepcion, mga bandang 11:00 ng gabi, may narinig akong malakas na kalabog. Tapos may maikling sigaw ng babae, pero biglang tumahimik. Anong klaseng tunog po iyon? Parang may bagay na bumagsak. Pero dahil biglang tumahimik, binalewala ko na lang. Isinulat ni SPO4 Aguilar. 11 p.m, malakas na kalabog, sigaw ng babae. Ngunit ayon kay Geng, Concepcion, wala na siyang ibang narinig pagkatapos noon. Kamusta po ang pagsasama ng mag-asawa? Napakabuti nila. Si Mrs. De La Cruz ay isang debotong Katoliko, hindi lumiliban sa misa tuwing linggo ng umaga at si Attorney De La Cruz ay laging magalang. Ang testimonya ay pabor kay Ricardo. Pumunta si SPO4 Aguilar sa guardhouse ng village. Mula kagabing 6:00 hanggang kaninang umaga, may nakita po ba kayong lumabas mula sa bahay ni Attorney De La Cruz? Wala po, sir. Nag-off duty po ako ng 6 p.m. kagabi at bumalik ng 8 a.m. kanina. May CCTV po ba dito? Naku, sir, exclusive village po ito. Para protektahan ang privacy ng mga residente, wala po kaming CCTV. Napabuntong hininga si SPO4 Aguilar. Walang saksi, walang CCTV. Bumalik siya sa bahay ng mga De La Cruz. Nakaupo si Ricardo sa sofa, nakayuko. Attorney, maaari niyo po bang sabihin ang mga ginawa ninyo mula 6:00 kagabi? Inangat ni Ricardo ang kanyang ulo. Mga 6:30 p.m, bumalik ako sa opisina ko sa Makati. Nag-overtime kami ng mga kasamahan ko hanggang 10:00. May makakapagpatunay po ba niyan? Opo, 3 abogado po kaming magkakasama. Ibibigay ko po ang mga numero nila. Kinuha ni SPO4 Aguilar ang mga numero at agad na tumawag. Ang unang kasamahan, si Attorney Jose Reyes. Opo, tama po.
Magkasama kami ni Attorney De La Cruz mula 6:30 p.m. hanggang 10 p.m. kagabi. Ang pangalawang kasamahan si Attorney Ana Lim, kasama rin po ako. Nagre-review kami ng kontrata kaya kami ginabi. Ang pangatlong kasamahan si Attorney Mark Santos. Sigurado po, mga 10 p.m. unang umalis si Attorney De La Cruz. Ang testimonya ng tatlo ay magkakatugma, kinwenta ni SPO4 Aguilar. Mula Makati CBD hanggang Dasmariñas Village, mga 30 minuto ang biyahe. Kung umalis si Ricardo ng alas 10, nakarating siya sa bahay ng mga 10:30 p.m. Ang narinig-nigan, konsepsyon ay alas 11. Posible sa timeline, ngunit mayroon pa ring hindi tama. Muling sinuri ni SPO4 Aguilar ang master's bedroom. Itinaas niya ang bedsheet. Walang kahit anong mancha, ganoon din ang mga unan. Sinilip niya hanggang sa kaloob-looban ng closet. Walang anumang kahina-hinala. Pumunta siya sa banyo. Ang lababo, inidoro at bathtub ay malinis lahat. Sinuri niya pati ang drain, ngunit wala kahit isang hibla ng buhok. Bumaba siya sa basement na nagsisilbing den at wine cellar. Naamoy niya ang alak. Puno ng mga libro tungkol sa batas ang mga istante at sa isang pader ay nakahilera ang mga bote ng alak. Ang sahig ay sementado at may vinyl tiles sa ibabaw, walang kakaiba. Tinanong ni SPO4 Aguilar si Ricardo, "Kailan niyo po pinagawa itong basement?" "Nung summer po last year. Nagpa-waterproof po ako ng sahig para sa mga alak. Aling kumpanya po ang gumawa? Hindi ko na po matandaan. Pero isang interior contractor po." Wala nang makitang basehan si SPO4 Aguilar para magduda. Walang senyales ng karahasan sa buong bahay. Walang dugo, walang sirang gamit, walang bakas ng away. Sa katunayan, sobra itong malinis. Ngunit hindi iyon sapat para patunayan ang isang krimen. Sinabi ni SPO4 Aguilar kay Ricardo, "Tatanggapin na po namin ang inyong missing person report. Pahingi na lang po ng ilang litrato ng misis ninyo." Kumuha si Ricardo ng 3 litrato mula sa isang album. Ito ang mukha ni Maria Elena de la Cruz, isang babaeng may maikling buhok at mahinahong ngiti. Mayroon po bang lugar na madalas puntahan ang misis ninyo? Sa simbahan po, sa Santuario de San Antonio sa Forbes. Hindi siya lumiliban sa 6 a.m. Mass tuwing linggo. Agad na nagtungo si SPO4 Aguilar sa simbahan. Kinausap niya ang pari tungkol kay Maria Elena. Oo, si Elena ay isa sa mga pinakadebotong miyembro ng aming parokya. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya kamakailan? Umiling ang pari. Wala. Sa katunayan, mas naging taimtim pa siya sa pagdarasal. Noong nakaraang Sabado lang ay nangumpisal siya. Ano po ang kanyang ikinumpisal? Hindi ko iyon maaaring sabihin. Sagrado po ang kumpisal. Hindi na nagpumilit si SPO4 Aguilar. Lumabas siya ng simbahan at nagtanong-tanong sa mga kalapit na tindahan. Ipinakita niya ang litrato, ngunit walang nakakita kay Maria Elena. Bumalik siya sa istasyon at nag-report sa kanyang hepe. Walang anumang kahina-hinala sa crime scene, sir. Malinis ang bahay at may perpektong alibi ang asawa. Tiningnan ng hepe ang mga papeles. May history ng depression at may sulat pa. Dapat ituring na natin itong voluntary disappearance. Mahirap itong i-classify bilang major crime. Pero sir, may narinig na kakaibang ingay ang kapitbahay. Hindi iyon sapat na ebidensya, baka may nahulog lang. At wala naman sa bahay ang asawa ng oras na iyon. Wala nang maisagot si SPO4 Aguilar. Walang ebidensya, walang physical evidence, walang saksi, walang crime scene. Ang kaso ay na-file bilang simpleng missing person case. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Si Maria Elena ay hindi pa rin bumabalik. Si Attorney Ricardo de la Cruz ay paminsan-minsan na tumatawag sa istasyon para kumustahin ang investigasyon. "May balita na po ba sa asawa ko?" May lungkot sa kanyang boses.
Laging pareho ang sagot ni SPO4 Aguilar. Pasensya na po, wala pa pong lead. Noong Enero 2000, ang ate ni Maria Elena, si Isabel Santos Reyes, isang 46 taong gulang na guro sa high school, ay pumunta sa istasyon. Detective, hinding-hindi maglalayas ang kapatid ko. Matigas ang kanyang boses. Ano po ang basehan ninyo? Ang kapatid ko po ay hindi lumiban sa misa ng linggo sa loob ng 15 taon. Posible bang ang ganoong tao ay maglalaho na lang na may isang sulat? Tumango si SPO4 Aguilar. Sa totoo lang, siya man ay nagdududa. Anong klasing tao po ang bayaw ninyo? Nag-atubili si Isabel. Sa panlabas, perpekto siyang tao. Pero nitong mga huling buwan, laging malungkot ang kapatid ko. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi ako sigurado, pero nabanggit niya na parang may ibang babae ang bayaw ko, pero wala raw siyang pruweba. Biglang nagising ang interes ni SPO4 Aguilar. Bakit po ngayon niyo lang ito sinabi? Pinakiusapan ako ng kapatid ko na manahimik. Baka raw makasira sa karera ng bayaw ko kapag kumalat. Agad na isinama ni SPO4 Aguilar si Attorney De La Cruz sa listahan ng mga suspek. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga nakatataas, walang ebidensya. Huwag mong basta-basta pagdudahan ang isang maimpluwensyang tao. Tayo lang ang mapapahamak. Hindi na umusad ang investigasyon. Noong tagsibol ng 2000, nagpasya si SPO4 Aguilar na imbestigahan ang kaso ng mag-isa. Sinimulan niyang kausapin ang mga taong malapit kay Ricardo. Nag-surveillance siya sa labas ng law firm nito. Gabi-gabi, lampas 10:00 na itong umuuwi. Mag-isa, dumidiretso sa bahay. Walang kakaibang kilos. Hinanap ni SPO4 Aguilar ang kasambahay na nagtrabaho sa mga De La Cruz. Isang Aling Lorna Reyes, 58 taong gulang. Patuloy pa rin itong nagtatrabaho sa bahay ni Ricardo kahit pagkatapos ng insidente. Lihim niya itong kinausap. Aling Lorna, may napansin po ba kayong kakaiba noong mawala si Ma'am Elena? Umiling si Aling Lorna. Wala po akong pasok tuwing weekend, kaya wala po akong alam. Paano po noong Lunes, pagpasok ninyo? Nag-atubili si Aling Lorna, nagbago ang kanyang mga mata. Kung may alam po kayo, sabihin niyo na po. Kailangan nating mahanap si Ma'am Elena. Kinagat ni Aling Lorna ang kanyang labi at mahina siyang nagsalita. Hindi ko po sigurado, pero noong Lunes na iyon, parang bago po ang wallpaper sa kwarto nila. Bago po? Opo, dati po kasi medyo luma na. Pero noong araw na iyon mukha pong malinis. Isinulat ito ni SPO4 Aguilar. Tinanong niyo po ba si attorney? Hindi po. Akala ko po nagpa-renovate lang sila. May iba pa po bang kakaiba? Muling nag-atubili si Aling Lorna. May naamoy po akong semento sa den sa basement. Sabi po ni Sir, nagpagawa raw po siya ng sahig para sa wine cellar. Naramdaman ni SPO4 Aguilar na may itinatago. Ngunit ayaw nang magsalita pa ni Aling Lorna. May kinatatakutan po ba kayo? Umiling si Aling Lorna. Wala po. Wala po akong alam. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi na siya pinilit pa ng detective. Naramdaman niyang may pumipigil sa kanya. Bumalik siya sa istasyon at nag-report. Ayon sa kasambahay, pagkatapos ng insidente, napalitan ang wallpaper at may amoy semento sa basement. Umiling ang hepe. Anong ebidensya niyan? Hindi naman krimen ang pagre-renovate ng bahay. Pero sir, ang timing ay masyadong kahina-hinala. Pagkatapos mawala ng asawa, hindi tayo pwedeng mag-imbestiga base sa hinala lang. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Frustrated si SPO4 Aguilar. Wala na siyang magawa. Kailangan ng malinaw na basehan para makakuha ng search warrant. At sa ngayon, puro circumstantial evidence lang ang meron siya. Ang kaso ay unti-unting napunta sa wala. Noong tag-init ng 2000, muling kinausap ni SPO4 Aguilar ang kapatid ni Maria Elena. Mayroon po bang iniwan ang kapatid ninyo na diary o mga sulat? Umiling si Isabel. Inayos na raw po lahat ng bayaw ko ang mga gamit niya. Ipinamigay daw po sa charity ang mga damit at libro.
Bakit ang bilis niyang ginawa iyon? Para raw po makalimot, masyado raw siyang nasasaktan kapag nakikita ang mga gamit ng kapatid ko. Nagduda si SPO4 Aguilar. Karaniwan, itinatago ng pamilya ang gamit ng nawawalang kaanak sa pag-asang babalik ito. Ngunit si Ricardo, sa loob lang ng 3 buwan, ay inalis na ang lahat para bang sigurado siyang hindi na babalik ang kanyang asawa. Taglagas ng 2000, 1 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin natatagpuan si Maria Elena, si attorney. De la Cruz ay nagsimulang mag-asikaso ng petition for declaration of presumptive death sa korte. Huling beses na pinuntahan ni SPO4 Aguilar si Ricardo. Attorney, isang tanong lang po. Sigurado po ba kayong walang issue ng ibang babae sa pagitan ninyo ng misis ninyo? Nanigas ang mukha ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Nabanggit po kasi ng kapatid ng misis ninyo. Tumahimik sandali si Ricardo at malamig na sumagot. Detective, abogado po ako. Kung sisirain ninyo ang reputasyon ko gamit ang mga walang basehang hinala, mapipilitan po akong magsampa ng kaso. Wala nang nasabi si SPO4 Aguilar. Bumalik siya sa istasyon. Inilagay niya ang case file sa isang drawer. Ang kaso ay naging isang cold case. Si Maria Elena de la Cruz ay unti-unting nakalimutan ng lahat. Si attorney Ricardo de la Cruz ay patuloy na naging matagumpay sa kanyang propesyon. Mag-isa siyang nanirahan sa kanilang bahay sa Dasmariñas Village. Gabi-gabi, umiinom siya ng alak sa kanyang den sa basement habang nagbabasa ng mga libro ng batas. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nakabaon sa ilalim ng sahig na kanyang tinatapakan. Sa loob ng 13 taon, ang lihim na iyon ay nanatiling perpektong selyado. Mga kaibigan, sa harap ng isang perpektong alibi at isang malinis na crime scene, ang investigasyon ay naging inutil. Ang kasambahay na si Aling Lorna ay may nalalaman ngunit hindi nagsalita. Ano ang pumigil sa kanya? At pagkalipas ng 13 taon nang nasa bingit na siya ng kamatayan, anong katotohanan ang kanyang ibubunyag? Sa susunod na bahagi, magsisimula ang nakakagulat na pagbabago ng lahat. Huwebes, 19 Nobyembre, 2012. Sa isang pampublikong ospital sa Quezon City, nakahiga sa kama ang 70 taong gulang na si Aling Lorna Reyes. Terminal cancer. 1 buwan na lang daw ang itatagal niya. Tumingin siya sa paring nakaupo sa tabi niya, ang pari mula sa Santuario de San Antonio. Padre, gusto ko pong ikumpisa lang isang kasalanang tinago ko sa loob ng 13 taon. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Hinawakan ng pari ang kanyang kamay. Sabihin mo, anak, pakikinggan ka ng Diyos. Huminga ng malalim si Aling Lorna. Noong 1999 po, may nangyari sa bahay na pinagtatrabahuhan ko, sa bahay po ni Attorney Ricardo de la Cruz. Tumango ang pari. Noong umaga po ng linggo, 24 ng Oktubre, pagpasok ko, ang wallpaper po sa master's bedroom ay bago na. Ang wallpaper? Opo. Nawala po ang lumang wallpaper at napalitan ng kaparehong disenyo pero bagong-bago. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Aling Lorna. Nagtaka po ako, sino ang magpapalit ng wallpaper sa loob lang ng weekend? At pagbaba ko po sa den sa basement, may naamoy akong semento. Noon pa man ay may naramdaman ka ng mali? Opo. Pero sinabihan ako ni attorney na nagpa-renovate daw siya para sa wine cellar at huwag muna akong bababa doon. Pinunasan ni Aling Lorna ang kanyang luha. Pagkalipas ng ilang araw, tinawag po ako ni attorney. Binigyan niya ako ng isang makapal na sobre. Sabi niya, pamilya namin ang isyong ito, huwag mong ipagkakalat sa labas. Magkano ang laman? 500,000 piso po, 500,000 bisinong. Malaking pera iyon para sa kanya at dinugtungan pa po niya. Kapag nagsalita raw ako ng kung ano-ano, idedemanda niya ako ng perjury. Napabuntong hininga ang pari. Kaya nanahimik ka? Opo. Isang hamak na kasambahay lang po ako.
Kabuhayan ko po ang nakasalalay at kalaban ko po ay isang sikat na abogado. Hinigpitan ni Aling Lorna ang hawak sa rehas ng kama. Pero sa loob po ng 13 taon, gabi-gabi akong binabangungot. Nagpapakita po si Ma'am Elena sa panaginip ko. Tinitingnan ako na may sama ng loob. Kilala mo si Ma'am Elena? Opo, mahigit 1 taon po akong nagtrabaho sa kanila. Mabait at debotong tao po siya. Kaya hindi po kapani-paniwala na maglalayas siya ng ganoon na lang. Hinigpitan ni Aling Lorna ang hawak sa kamay ng pari. Padre, bago po ako mamatay, pakiusap, iparating niyo po ito sa atin ni Ma'am Elena. Nakikiusap po ako, tumango ang pari. Gagawin ko. At kailangan din itong malaman ng pulisya. Opo, hindi na po ako natatakot. Gusto kong humarap sa Diyos nang malinis ang konsensya. Makalipas ang 2 araw, ika-15 ng Nobyembre, pinuntahan ng pari si Isabel Santos Reyes. Guro pa rin siya. Namutla si Isabel habang nakikinig sa pari. Ibig sabihin, noong mismong weekend na nawala ang kapatid ko, napalitan ng wallpaper. Opo, at may amoy semento sa sahig ng basement. Kinuyom ni Isabel ang kanyang mga palad. Sabi ko na nga ba, siya nga, tama ang hinala ko sa loob ng 13 taon. Agad siyang nag-report sa pulisya. Ang kaso ay inilipat sa CIDG Criminal Investigation and Detection Group. Ang bagong investigador ay si Police Captain Leo Vargas, isang veteranong opisyal. Binuklat niya ang lumang case file mula 1999. Si SPO4 Aguilar ay retirado na. Kinuha ni Captain Vargas ang testimonya ni Isabel at ng pari. Kailangan kong makausap mismo si Aling Lorna. Noong ika-20 ng Nobyembre, pinuntahan niya ang ospital. Mas nanghina na si Aling Lorna, ngunit malinaw pa rin ang isip. Sir, makakatulong po ba ang testimonya ko? Sobra po. Pakisalaysay ninyo ng detalyado. Dahan-dahang inilahad ni Aling Lorna ang lahat. Nirecord ito ni Captain Vargas. Naitago niyo po ba ang perang ibinigay ni attorney? Wala na po, nagastos ko na sa araw-araw. Ang sobre o anumang ebidensya, wala na po. 13 taon na po ang nakalipas. Nang hinayang si Captain Vargas, ngunit ang testimonya lamang ay sapat na para buksan muli ang kaso. Noong ika-22 ng Nobyembre, opisyal na binuksan muli ng CIDG ang investigasyon. Ipinatawag nila si Attorney Ricardo de la Cruz. Ika-25 ng Nobyembre, pumasok siya sa interrogation room. Sa edad na 60, maayos pa rin ang kanyang suot na suit. Captain, bakit niyo ako ipinatawag? Kalmado ang kanyang boses. Inilatag ni Captain Vargas ang sinumpaang salaysay ni Aling Lorna. Binasa ito ni Ricardo. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Ano ito? Isang kaso mula 10 taon na ang nakalipas ay bubuhayin ninyo. Attorney, noong mismong weekend na nawala ang asawa ninyo, pinalitan niyo ba ang wallpaper? Iyon ba? Luma na kasi, kaya pinalitan ko. Anong masama doon? Sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo, tumahimik sandali si Ricardo. Hindi ko na matandaan ang eksaktong araw, pero mga panahong iyon nga. Bakit po napakabilis ng pagpapalit? Hindi mabilis, nakaplano na talaga iyon. Sunod na tanong ni Captain Vargas. Ang pagpapasemento sa sahig ng den ay kasabay din po noon, tama? Wine cellar waterproofing iyon. Nagkakaroon ng moisture, masisira ang mga alak. Aling kumpanya po ang gumawa, umiling si Ricardo. 13 taon na ang nakalipas, hindi ko na matandaan. Isang kontraktor lang. Wala po kayong resibo o kontrata. Sino ba naman ang magtatago ng ganoong katagal na papeles? Sadsad sa pader si Captain Vargas. Si Ricardo ay parang handang-handa sa mga sagot. Attorney, bakit po kayo nagbigay ng 500,000 piso kay Aling Lorna? Naging malamig ang tingin ni Ricardo. Kasi hungalingan iyan, hindi ako nagbigay ng ganoong halaga. Bakit naman po magsisinungaling si Aling Lorna? Isang taong mamamatay na? Hindi ko alam. Baka nag-uulyanin na o may maling naaalala.
Wala nang makuha si Captain Vargas. Walang ebidensya. Maluwag na umalis si Ricardo. Kailangan nating makita ang lugar, sabi ni Captain Vargas sa kanyang team. Ipinatawag nila ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, sa pangunguna ni Dr. Antonio Gomez. Kailangan natin ng search warrant. Maaari nating gamitin ang luminol para makita kung may bakas ng dugo. Ngunit nag-aalinlangan ang piskal. Kulang pa ang testimonya ng kasambahay, masyado nang matagal. Nagpasya si Captain Vargas na idaan sa iba. Tinawagan niya muli si Ricardo. Attorney, kung gusto ninyong patunayan na wala kayong kasalanan, bakit hindi ninyo kami payagang silipin ang bahay ninyo? Tumahimik sandali si Ricardo at sumagot. Sige, papayag ako. Wala naman akong itinatago. 17 ng Nobyembre, dumating ang SOCO team sa Dasmariñas Village. Si Ricardo mismo ang nagbukas ng pinto. Tuloy kayo. Tumingin kayo kahit saan ninyo gusto. May kumpiyansa sa kanyang kilos. Pumasok si Captain Vargas at Dr. Gomez sa master's bedroom. Ang wallpaper ay ganoon pa rin. Kailan po ito huling napalitan? Mga 5 taon na ang nakalipas. Naluma na kasi kaya pinalitan ko ulit. Maingat na sinuri ni Dr. Gomez ang wallpaper. Maaari po ba naming tuklapin ang isang bahagi? Nag-atubili si Ricardo pero tumango. Dahan-dahang tinuklap ni Dr. Gomez ang isang sulok. Sa ilalim, may isa pang layer ng wallpaper. Parehong disenyo. Pinatungan nyo lang pala. Mas mura kasi. Patuloy na nagtuklap si Dr. Gomez. Una, pangalawa, pangatlong layer. 3 patong ng wallpaper. Ang pinakailalim na layer ay naninilaw na, halatang luma. Tatanggalin na po namin hanggang sa semento. Bahagyang nanigas ang mukha ni Ricardo. Tinanggal ni Dr. Gomez ang huling layer ng wallpaper. Lumabas ang sementadong pader. Sa unang tingin, malinis ito. Ngunit kinuha ni Dr. Gomez ang luminol spray. Pakipatay po ng ilaw. Pinatay ni Captain Vargas ang ilaw. Dumilim ang silid. Inisprayan ni Dr. Gomez ang pader at binuksan ang isang UV light. Bigla, ang pader ay nagliwanag ng kulay asul. Parang mga bituin kumikinang sa iba't ibang bahagi. Dugo, bakas ng dugo na sa loob ng 10 taon ay sumipsip ng malalim sa semento. Lumingon si Captain Vargas kay Ricardo. Maputlang maputla ang mukha nito. Attorney, ano ito? Nanginginig ang labi ni Ricardo. Hindi ko alam. Baka dati, nauntog ako at dumugo ang ilong ko. Bakit ganyan karami ang bakas ng dugo na nanatili sa loob ng 13 taon? Hindi makasagot si Ricardo. Kumuha ng sample si Dr. Gomez. Kailangan itong i-DNA test. Pinusasan ni Captain Vargas si Ricardo. Attorney de la Cruz, inaaresto ka namin para sa salang pagpatay sa iyong asawa, si Maria Elena de la Cruz. Hindi nanlaban si Ricardo. Mahina lang siyang nagsalita. Tatawag ako ng abogado. 28 ng Nobyembre, sa NBI Forensics Laboratory, magdamag na nagsagawa ng DNA test si Dr. Gomez. Ikinumpara niya ang dugo mula sa pader sa DNA sample ni Isabel, ang kapatid ng biktima. Lumabas ang resulta. Ang DNA mula sa dugo ay 48% tugma sa DNA ni Isabel, kumpirmadong dugo ni Maria Elena de la Cruz. Agad na tinawagan ni Dr. Gomez si Captain Vargas. Ang dugo ay kay Maria Elena. Kinuyom ni Captain Vargas ang kanyang kamao. Magaling, may matibay na tayong ebidensya. Ngunit maingat pa rin ang piskal. Ang bakas ng dugo ay hindi sapat para patunayan ang pagpatay. Kailangan natin ng katawan. Kahit pa sa kuwarto nila nakuha ang dugo ng biktima, maaaring na aksidente lang. Kung iyan ang idadahilan ng depensa, mahihirapan tayong kontrahin. Frustrated si Captain Vargas. Kailangan ng batas ng malinaw na ebidensya. Mahirap mag-file ng murder case nang walang katawan. Nag-hire si Ricardo ng isang batikang criminal lawyer. Agad na humiling ang abogado ng paglaya. Walang kasalanan ang kliyente ko. Ang dugo ay maaaring dahil sa isang aksidente.
Muling inimbestigahan ni Captain Vargas si Ricardo. Attorney, bakit may dugo ng misis ninyo sa pader? Kalmadong sumagot si Ricardo. Hindi ko na matandaan, pero baka nadulas siya at nasugatan. Bakit nyo pinatungan ng wallpaper? Pangit tingnan kung may mantsa ng dugo. Kung nasugatan siya, hindi ba dapat dinala nyo sa ospital? Siguro siya na ang nag-asikaso niyan. Naka-overtime ako noong gabing iyon. Hindi natinag si Ricardo. Nag-iba ng anggulo si Captain Vargas. Bakit po kayo nagpagawa sa sahig ng den? Gaya ng sabi ko, para sa waterproofing ng wine cellar. Hahanapin namin ang contractor na gumawa. Sa isang iglap, nagbago ang mga mata ni Ricardo. Hindi ito pinalampas ni Captain Vargas. Inisa-isa ng team ang lahat ng kontraktor na aktibo sa Makati noong 1999. Karamihan ay sarado na o walang record. Ngunit may isang natira, isang maliit na kumpanya na tinatawag na Javier Construction. Ang may-ari ay si Mang Tony Javier, 65 taong gulang. Pinuntahan siya ni Captain Vargas. Mang Tony, natatandaan niyo po ba na nagtrabaho kayo sa isang bahay sa Dasmariñas Village noong Oktubre 1999? Kumunot ang noo ni Mang Tony. Nabindising na po iyon. Medyo malabo na sa alaala ko. Sa bahay po ni Attorney Ricardo de la Cruz. Biglang nagbago ang mukha ni Mang Tony. Oo, naalala ko ang bahay na iyon. Bakit po? Kakaiba po kasi noon. Biglaan po siyang tumawag noong weekend. Pagpunta ko ng Lunes ng umaga, parang may nakabaon na sa sahig. Nanigas si Captain Vargas. Ano pong nakabaon? Hindi ko po sigurado. Pero may bahagi po ng sahig na hinukay na at tinabunan ng lupa. Ang utos niya ay sementuhan ko raw iyon. Hindi po kayo nagtaka? Nagtanong po ako. Sabi niya, nagbaon daw siya ng time capsule para sa pamilya nila. Naniwala po kayo? Umiling si Mang Tony. Sa totoo lang, kahina-hinala, pero dinoble niya ang bayad. Cash. Kaya ginawa ko na lang. Resibo po? Cash transaction po, kaya walang resibo. Nakuha ni Captain Vargas ang isang mahalagang testimonya. Kinuha niya ang sinumpaang salaysay ni Mang Tony. Ngayon, may dahilan na sila para hukayin ang den. Muli siyang pumunta sa piskal. May testimonya na po tayo mula sa kasambahay at sa kontraktor. Kailangan nating hukayin ang den. Tiningnan ng piskal ang mga dokumento at tumango. Sige, mag-apply tayo ng warrant. At 3 ng Disyembre, inilabas ng korte ang search and excavation warrant. Muling nagtungo si Captain Vargas at ang SOCO team sa Dasmariñas Village. Dala nila ngayon ang isang ground penetrating radar, GPR. Pumasok sila sa den. Sa isang pader ay may isang malaking built-in na bookshelf na puno ng mga libro ng batas. Ang sahig ay may makapal na vinyl tiles. Ginamit ni Dr. Gomez ang GPR, dahan-dahan niyang iniskan ang sahig. Sa monitor, lumitaw ang istruktura sa ilalim. Semento, tapmihan, karamihan ay normal. Ngunit sa ilalim ng bookshelf, may isang kakaibang signal, isang bagay na may ibang densidad. Mayroon dito, sabi ni Dr. Gomez. Tumibok ng malakas ang puso ni Captain Vargas. Tanggalin natin ang bookshelf na iyan. 2 oras ang inabot para ma-dismantle ang malaking cabinet. Tinanggal nila ang vinyl tiles. Lumitaw ang semento. Muling ginamit ni Dr. Gomez ang GPR. Mas malinaw ang signal. 60 sentimetro sa ilalim ng semento. Isang bagay na kasing laki ng tao ang nakabaon. Sigurado na si Captain Vargas. Nandito siya. Nandito si Maria Elena. Mga kaibigan, ang mga ebidensyang nanahimik sa loob ng 13 taon ay isa-isang lumitaw. Ang dugo sa pader, ang testimonya ng kasambahay, ang alaala ng kontraktor, at ngayon, ang senyales mula sa ilalim ng sahig. Ano kaya ang nasa ilalim ng sementong iyon? At paano nagawang mamuhay ni Ricardo de la Cruz sa ibabaw nito sa loob ng napakaraming taon? Malapit nang mabunyag ang katotohanan. 4 ng Disyembre 2012, alas 9 ng umaga. Sa den ng bahay,
Sa Dasmariñas Village, sinimulan ng Soko team na basagin ng semento. Dahan-dahan, pulgada kada pulgada. Ang ingay ng jackhammer ay umalingaw-ngaw. Pagkatapos ng 60 sentimetro ng semento, lumabas ang lupa. Maingat na inalis ni Dr. Gomez ang lupa gamit ang kanyang mga kamay at huminto siya. May isang bagay na puti sa ilalim ng lupa, buto. Nandito na, aniya. Dahan-dahang inalis ng team ang lupa. Lumitaw ang bungo, mga tadyang, gulugod, balakang, isang buong kalansay. Ang katawan ay nakabaluktot sa fetal position. Sa tabi ng kalansay ay may mga piraso ng tela, isang bestida at isang kuwintas. Isang gintong kuwintas na may krus. Tinawagan ni Captain Vargas si Isabel. "Ma'am, mayroon po bang paboritong kuwintas ang kapatid ninyo?" Nanginginig na sumagot si Isabel. "Isang gintong kuwintas na may krus. Regalo ng asawa niya noong 10th wedding anniversary nila. May nakaukit po ba sa likod?" "Opo, mahal kita, Elena." Sinuri ni Captain Vargas ang likod ng kuwintas. "Malabo na, ngunit nababasa pa. Mahal kita, Elena." Kumpirmado. Dinala ang mga labi sa NBI. Kinumpirma ng DNA test na ito nga si Maria Elena. Sinuri ni Dr. Gomez ang kalansay. May lamat sa kaliwang bahagi ng bungo. Blunt force trauma, sabi niya. Isang malakas na pagpalo mula sa isang matigas na bagay. Ito ang sanhi ng pagkamatay. Muling ipinatawag si Ricardo sa interrogation room. 5 ng Disyembre. "Attorney, natagpuan na namin ang katawan ng asawa ninyo sa ilalim ng sahig ng den ninyo. Sa loob ng 2 doon kayo namuhay." Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ricardo. May tama ng matigas na bagay ang kanyang bungo. "Ano ang ipinalo ninyo? Walang imik. Bakit ninyo siya pinatay?" Yumuko si Ricardo. Pagkalipas ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. "Gusto kong magpalit ng abogado. Hindi na. Aamin na ako." At sinimulan niyang ilahad ang katotohanang itinago niya sa loob ng 16 taon. Noong 1999, mayroon akong ibang babae, isang mas batang abogada sa aming opisina. Noong gabi ng Oktubre 23, nakita ni Elena ang mga text message namin. Sumigaw siya, nagalit. Sabi niya, makikipaghiwalay na siya. Kapag naghiwalay kami, kailangan kong ibigay ang kalahati ng yaman ko. Nasa 100 million pesos ang ari-arian ko noon. Hindi ko matanggap na mawawala ang 50 milyon. Kaya pinatay niyo siya? Hindi iyon planado. Nag-iimpake na siya para umalis. Sabi niya, kukuha siya ng abogado para sa annulment. Pinigilan ko siya, pero tinulak niya ako at sinabihan ng masasakit na salita. Nagdilim ang paningin ko. Kinuha ko ang mabigat na lampstand sa tabi ng kama at ipinalo ko sa ulo niya. Isa lang, para lang sana tumahimik siya, pero bumagsak siya. Duguan. Tiningnan ko ang pulso niya, wala na. Doon ako nataranta. Naisip ko, masisira ang buhay ko, ang karera ko. Bilang abogado, alam kong no body, no crime. Kaya nagpasya akong itago siya ng perpekto. Gumawa ako ng peking sulat. Nilinis ko ang dugo, pero may mga mantsa pa rin sa pader, kaya tinakpan ko ng bagong wallpaper. Binuhat ko ang katawan niya sa den. Hinukay ko ang sahig, inilagay siya doon at tinabunan ng lupa. Kinabukasan, tumawag ako ng kontraktor para sementuhan at pagkatapos, ipinalagay ko ang mabigat na bookshelf sa ibabaw para walang sinuman ang mag-isip na maghukay doon. Ang kasambahay, si Aling Lorna, nakaalata sa wallpaper at sa amoy, kaya binigyan ko siya ng pera para manahimik at tinakot ko siya na idedemanda ko. Natakot siya. Tumingin si Ricardo kay Captain Vargas. May luha sa mga mata. Isa akong halimaw. Karapat-dapat akong maparusahan. Ang kaso ay isinampa. Noong 2013, nagsimula ang paglilitis. Ang mga testimonya mula kay Isabel, sa pari, at sa may sakit na si Aling Lorna na naka-wheelchair ay nagbigay diin sa bigat ng krimen.
Noong ika-17 ng Mayo 2013, ibinaba ang hatol. Ang akusado, si Ricardo de la Cruz, ay napatunayang nagkasala sa krimen ng pagpatay. Dahil sa kanyang kaalaman sa batas, ginamit niya ito hindi para sa hustisya, kundi para pagtakpan ang isang karumal-dumal na krimen. Ang sentensya, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Sa korte, umiyak si Isabel. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, pagkatapos ng 3 taon, nakamit ng kanyang kapatid ang hustisya. Hindi na umapela si Ricardo. Ang mga labi ni Maria Elena de la Cruz ay nailibing ng maayos sa isang pamilyang Musoleo. Makalipas ang 3 buwan, pumanaw na rin si Aling Lorna Reyes. Bago siya mamatay, sinabi niya kay Isabel, "Panatag na ako. Makikita ko na si Ma'am Elena nang malinis ang aking konsensya." Si Ricardo de la Cruz ay kasalukuyang nakakulong sa New Bilibid Prison. Tinanggalan na siya ng lisensya bilang abogado. Ang bahay sa Dasmariñas Village ay naibenta na. Ang bagong may-ari ay ipinagiba ang buong den at ipinagawa itong muli. Kung hindi dahil sa tapang ni Aling Lorna na magsalita bago siya pumanaw, ang kasong ito ay maaaring nanatiling isang misteryo magpakailanman. Ipinapakita nito na gaano man kalalim ibaon ang katotohanan, darating ang panahon na ito ay lilitaw at mananaig. Ang hustisya, kahit minsan ay mabagal, ay palaging darating. Salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. At iwan po ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa susunod na kwento.